Siguraduhin mo lang na mapupuruhan mo na si VP Sara Ngagba. Oh, yan talaga ang tila babala nitong si Ted Filon, mga kababayan, na kung hindi daw mapupuruhan ni BBM si VP Sara, yung talagang malulumpo na, ay patay kang bata ka. Lintik lang ang walang gante dahil tiyak matitikman nitong si BBM, mga kababayan, ang bangis ni VP Sara Duterte kapag mananalo itong Pangulo sa 2028, mga kababayan. Dahil kapag hindi daw nila ito mapupuruhan ngayon, mga kababayan, dito sa kanilang ginagawang mga sarswela para ma-disqualify si VP Sara, ay kung makasurvive si Sara dito, tiyak eto ang magiging tulay sa kanya, mga kababayan, para masungkit ang pagkapangulo. Panoorin ko ninyo, ha. Hihimayin natin tong ginagawa nilang panggogoyo sa atin, pag-dribble sa atin, pag-subido sa atin, at panlot. Di ba, mga kababayan, etong ginagawa nilang mga magic dito sa impeachment ni VP Sara, distraction lang lahat ito, mga kababayan, At at the same time, nakaka-benefit sila, mga kababayan. Dahil unang-una, kung magsasucceed ito, mai-eliminate na nila si VP Sara. At kung hindi naman, mga kababayan, ay etong mga kakampi ng mga Duterte sa Senado na tumatakbo ngayon sa halalan, ay hindi na makakapag-focus sa pangangampanya. Kung magpo-proceed, mga kababayan, ang impeachment. Win-win solution ng mga bangag, mga kababayan. At isa pa, matatakpan ang problema ng bayan, mga kababayan. Yung mga kapalpakan ni BBM. Oh, di ba? Loko sa akin. Parang gusto mo pang gawa ng fake about it, May nagsabi, di ba, na babala sa iyong Ngagba galing kay Ted if Filon. an injury must be done to a man, then And to a woman, like Sara Duterte. that injury must be so severe that you have to fear of his revenge. What doesn't kill you makes you stronger, ika nga. Kumbaga, kapag daw merong kang gustong pataubin, gusto mong patumbahin, gusto mong talunin, Siguraduhin mo lang na matutumba talaga, matutuluyan. sa ganito pong usapin, ito ho kasi physical sinasabi niya rito Pero basically, kapag merong kang gustong kalabanin, yung kalaban mo na yan, kapag yan ay sinaktan mo, siguraduhin mong malulumpo yan. At hindi na makakatindig yan. Dahil pag nakatindig yan, abangan mo ang buwelta niyan. Abangan ang buwelta. Oh, Ngagba. Aantayin natin, mga kababayan, sa 2028. Kung ano kaya mga drama ng mga kuting naman ito. Kung bababa man sila sa pwesto. Siguro mag-wheelchair agad niyan, mga kababayan. Sasakay agad sa wheelchair. Tapos sasabihin, medical reason. O, di ba kaya, baka lalayas. Abangan mo ang revenge niyan. Sa politika, ganyan din po. Okay? Tandaan natin na ngayon po ay 2025 na. Pero kung susundan natin, mga kababayan, etong mga Duterte. Example na lang, si dating Pangulong Digong, ang sabi niya, ayaw daw niya ng ganyan, mga kababayan, na kada palit na lang ng administrasyon, kada palit ng Pangulo, yung present na presidente, ipapakulong yung previous one. Ayaw daw niya ng ganyan, mga kababayan. Sa makatuwid, in history si dating Pangulong Duterte lang ang hindi ginigipit ang dating Pangulo, mga kababayan. Narinig niyo ba na ginigipit niya si Panot? Sa halip na pagtuunan niya ng pansin, mga kababayan, yung nakaraan, pinabayaan na lang niya. Magtrabaho na lang ako dito, starting today. Hindi kagaya ng mga nakaraang mga Pangulo, mga kababayan, kung sino yung mga previous nila, pinapakulong. Baka ganyan din si VP Sara, pero paano naman natin mapapanagot si Ngagba? Siguro hindi na si Sara ang magpo-focus niyan. Hayaan na lang niya ang kung talagang korte, hindi siya makikialam. Dahil iba ngayon, mga kababayan, ay kagaya nitong sina BBM ngayon. Talagang effort talaga sila, mga kababayan, nagipitin si Digong, kagaya ng ginagawa nila sa ICC. Ginagamit nila ang kanilang kapangyarihan. Ang dapat sana, mga kababayan, huwag kang makialam dyan. Hayaan mo na yan yung justice dyan. Alright? Ito pong SONA ni Pangulong Marcos Jr. sa July 28 pa, 4th Monday of July yan. Ano na naman kayang kabudulan ang sasabihin ni BBM niyan, mga kababayan? Yung flood control, baka from 5,500 naging 10,000 na. July 28 pa. Pang-apat na SONA na ho niya yan. Fourth SONA. So, ibig sabihin, by 2026, magsisimula na maging lame duck ang nakaupong presidente. Kahit dati-rati pa, lame naman yan Weak. Pero sa 2026, mga kababayan, next year, lalo pang mag-weak yan.
in terms of alliances. Natatandaan nyo? Nangyari din yan kay dating Pangulong Duterte 2 years bago siya bumaba mga kababayan. Nagsitraydoran ang kanya itong mga kakampi. Yung nagsasabing kakampi, sina Pacquiao o sina Pimentel mga kababayan at marami pang iba, sina Lacson Soto, Gordon, nagsitraydoran mga kababayan. At to think, si PRRD pa yan. Lalong-lalo na itong si Bangag mga kababayan. Tingnan nyo yung mga dilawan na kumakampi sa kanya. Yan ang bibira kay BBM later on mga kababayan. When you say lame duck, baby girl, ang turi sa kanya, nawawala na yung saysay ng kanyang puder. Opo, at dahil po sa ang halalan... Dahil sisip-sip yan sa next president mga kababayan At kung ngayon lang, pagbabasehan, si Sara Duterte na ang sigurado mga kababayan. Kaya nga, pilit na pilit silang ipa-disqualify si Sara via impeachment dahil kapag mai-impeach si Sara, kahit pagka-mayor mga kababayan, hindi na siya qualified na tumakbo. Paparating na sa 2028 panguluhan. So itong mga kongresista o mga senador, itong mga politikong ito, para mga langgam yan. Magkakanya-kanya na po ng amoy kung nasaan ang... Saan naman tayo sisip-sip? Humanda kayo mga animal kayo yung napa-impeach si Sara Duterte. Ang kakapal na mukha nyo kapag hihingi kayo ng suporta kay Sara. Inidoro kayo lahat. Bango ng asukal. Diba? So dito po sa impeachment ni VP Sara, kung hindi nila mapagtatagumpayan ito, malamang makasurvive dito si VP Sara kung ang adhikain nila lumpuhin siya. Yan naman talaga. Kaya ang sabi nga ni Super Ate mga kababayan 1 trillion ang budget para sa impeachment ni VP Sara Duterte. Bakit 1 trillion? Bakit mo nasabi Super Ate? Alam niya mga kababayan sinangga. Yan ba ang pangsuhol? Ang 1 trillion na yan mga kababayan, sa tingin nyo galing yan sa bulsa ni BBM? Hindi. Galing din yan sa kaban ng bayan. Gumastos pa ang taong bayan mga kababayan para sa impeachment ni VP Sara Duterte. Na unang-una ang dapat ma-impeach mga kababayan ay yang si Ngagva. Nawalan na po siya ng saysay para sa 2028 elections, baka hindi po ganoon ang mangyari dyan. Di ho ba? Kapag nakasurvive si VP Sara dito sa pagsubok na ito, malamang, depende po sa magiging takbo ng mga bali-balita, by that time, may 2026, magkaroon pa siya ng chance to win the 2028 elections, maliban na lamang kung may mga pangyayari po na mga, alam nyo na maaari makaapekto sa kanilang kredibilidad o sa kanila pong popularidad o sa kanila pong trust ng taong bayan. Wala na silang maipupukol kay Sara Duterte mga kababayan Inubos na nila ang kanilang bala. Mas mabuti nga zero budget nila si Sara mga kababayan para wala na talaga silang masabi, wala na silang ma-audit, wala na silang sasabihin, kinurap ni Sara. Ano kukurapin mo kung zero budget? So, bottom line ngayon, sa mga nagsimula nitong impeachment complaint na ito, ang tanong, kailan nyo ito sisimulan at tatapusin? Kaya magtatanong ka. Ang plano nila mga kababayan, kaya dinidelay ni Chis Escudero ay yung mga bagong senador na dahil kampante sila mga kababayan na mananalo ang bagoong Pilipinas is late nila. Pero mga kababayan, ang makakapag-desisyon po niyan ay ang Korte Suprema. Kung kailangan na bang umpisahan ngayon o pwede pang i-delay. Pero nagsampa na rin ng petisyon sa VP Sara Duterte mga kababayan na inalify yung impeachment complaint laban sa kanya. Kaya antabayanan po natin mga kababayan kung ano talaga ang desisyon ng Korte Suprema. Pero maganda itong babala ni Ted Filon mga kababayan kay Ngagva na kung hindi mo mapupuruhan si VP Sara ay magtago ka na, Ngagva. Anong masasabi nyo dito? Post your comments below.